tinawag para maglingkod. Ayan. Oo, tinawag para maglingkod sa Cheryl, si Ate Lynn Cabisada. Hello, palakasin ka ng Panginoon dyan sa iyong ginagawa. Alam kong pinagpala na talaga ang Cheryl's Laundry, no? Dahil patuloy din talaga kayo na naglilingkod sa Panginoon kahit na napakadaming tanggap na labahe na trabaho, pero patuloy kayo talaga na hindi isinasantabi ang paglilingkod sa Panginoon dahil yan ang number one. Sabi nga ni Pastor Dong, ang paglilingkod sa Panginoon ay ang buhay natin. Kasi bakit tayo nagkaroon ng kakayahang maglingkod? Dahil pa rin sa Panginoon. Yan. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan na maglingkod. Lahat tayo, bawat sa atin, ilagay mo dyan sa comment box, ako ay may kakayahang maglingkod sa Diyos. Diba? Kasi totoo yun, bawat isa sa atin ay may kakayahan, may binigay ang Diyos na kakayahan para tayo ay makapaglingkod. We have a special grace, a special gift. Sabi yan ng 1 Peter, yan. 1 Peter chapter 4 verse 10, ang sabi doon ay, as each one has received a special gift. Wow! Special ka, kapatid! You have a special gift. All of us has a special gift from the Lord. At anong gagawin natin doon? Sa special na gift na yan, itatago lang ba natin yan? Hindi! Binigyan tayo, anong sabi? As each one has received a special gift, employ it or use it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Binigyan tayo ng Diyos ng special na regalo. Wow! Kaya hindi talaga, magkakaiba talaga, di ba? Kagaya ng parte ng katawan, magkakaiba ang ating regalo. Pero nagko-complement sa isa't isa. At ang ending palaging papuri sa Panginoon. Dahil tayo ang lahat ay nakakapaglingkod sa Kanya. Kasi special nga yung regalo na mayroon ka. Yung regalo na bigay ng Diyos sa iyo. Makapaglingkod ka sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod mo sa Kanyang simbahan, sa Kanyang mga hinirang, di ba? At sa mga tao na dinadala ng Diyos sa iyo upang maipakilala ang Kanyang pag-ibig. Amen po? Kaya talaga naman matuklasan natin sa hapong ito yung calling natin. Yan, ma-remind ang bawat isa sa atin na hindi ka lang dyan nasa isang tabi, na hindi porke, naku, may edad na ako, hindi na siguro ako tinatawag ng Panginoon. Baka sitting ministry na lang ako. Hindi kaya, dahil habang may buhay, ikaw ay binigyan ng Diyos ng kakayahan para makapaglingkod sa Kanya, magbigay ng kapurihan. Sa ating Panginoon, wala talagang ka-excuse, kapatid. Alam mo yan? Di ba, Kuya Larry? Tama ba ako? Walang ka-excuse. No? Kahit na, anong tawag doon? Ang sabi nila sa PWD ay person with disability. Pero sa Panginoon, you're a person with determination. Di ba? Kaya hindi yan ang nakakahadlang. Kundi, yan din ay ginagamit ng Panginoon upang mapapurihan ang Kanyang pangalan sa pamamagitan ng iyong buhay, Kuya Larry, hindi ba? At syempre po, sa buhay nating lahat. Wala talagang ka-excuse dahil lahat tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan upang siya ay ating mapaglingkuran. Ganun din, kagaya din ang buhay ng ating mga pastor, wala talagang ka-excuse. Kita natin si Pastor Dong, talaga naman, meron siyang lagi niyang ang paa na ay 4, 'di ba? Kailangan bit-bit niya yun palagi kahit saan siya magpunta. Pero hindi yon excuse. Tingnan niyo nga ngayon, nasa South Korea at sa ilang araw ay papuntang Melbourne, Australia. Kaya nga, dahil sa pagsunod sa Panginoon at dahil sa patuloy na pag-aalab ng puso na makapag-abot ng maraming kaluluwa para sa Panginoon, makapag-minister sa lahat ng mga tao na pinagdadalhan sa kanila ng Panginoon. Nandun ang hangarin talaga, pinalalakas ng Panginoon ang kanilang spirito, kaluluwa at katawan. Yan, kaya, nako, eto,
bago tayo magpatuloy, ayan, makikita natin ang ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay doon sa South Korea. Kaya panoorin natin ito. Sinusundan ako! Nina! Ako ng bangka! Yeah! Saya-saya niya. Ang saya! Alin ang masaya? Mangingisda! Praise God! Yan! Billion Soul Harvest! Yes! Oh, mga ka-daily life sharing, no? Parang noon iniisip ko pa lang at pinangarap lang doon sa tabi ng dagat na napakalayo. Ano kaya ang nasa dako doon? Alam mo ngayon, dahil itinataas natin ang pangalan ng Panginoong Hesus, ngayon ay naapakan na. Ito ay Seoul, South Korea. At ito na, atin ang dinidisplay ang kahangahangang gawa ng Panginoon sa buhay ng isang taong naniniwala sa tagapagligtas. Kaya huwag tayong tumigil maniwala. Keep on moving, keep on forwarding, keep on believing. Trust the Word of God and trust also the grace that God placed in your life. Just believe it and do it. Don't delay it. God bless. Amen! Nakita natin, no? Talagang glory to God. Amen. At kumbaga sa isang napakaikling video and picture ay hindi talaga ang tawag doon, di mo talaga mailagay lahat dahil napakadaming patotoo, napakadami as in ng ginawa ng Diyos sa kanilang buhay doon sa South Korea, sa Global Harvest Summit na ginanap doon, and napakabuti ng Diyos at napakalawak ng kanyang pagkilos sa buhay ni Pastor Dong, ni Pastor May. At naniniwala tayo na bilang mga nakakabit sa puno, ito ay dumadaloy ng patuloy sa kanyang iglesia, sa simbahan ng Panginoon dito sa Pilipinas. Yan. Kaya nga, yan. Ayan, kaya nga sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon ay ito talaga ay mga side benefits. Yan, makarating ka sa iba't ibang lugar, makakita ka, makakilala ka ng iba't ibang mga tao, dalhin ka sa iba't ibang mga events. Yan ay side benefits ng paglilingkod sa Panginoon. Pero ang una dyan kasi talaga is you love the Lord. Minahal mo ang una ang Panginoon. Because serving the Lord is, sabi ni Pastor Dong, serving the Lord is the yung reward of loving the Lord. Talagang ikaw ay unang nagmahal sa Panginoon. Kaya dahil sa iyong pag-ibig sa Panginoon, nag-overflow ang iyong pag-ibig, kaya mo na ngayon maglingkod sa Panginoon, maglingkod sa kanyang mga hinirang. Kaya tayo ay nakakagawa nung pinapagawa sa atin ng Panginoon dahil una, may pag-ibig sa ating puso, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga tao na inilagay niya sa atin. Amen po. Kaya magpatuloy lang tayo saan ka man na estado, na estado ng iyong pagkakakilala sa Panginoon, ng iyong pakikipagrelasyon sa Panginoon. Ika'y nag-uumpisa pa lang, patuloy mong mahalin ng Diyos, patuloy mong mahalin ang kanyang salita. Ikaw ay nasa phase na ng paglilingkod, maglingkod ng buong puso at buong tapat. At ang Panginoon na nakakakita sa iyo kahit di ka man nakikita ng tao, ang siyang patuloy na gagantimpala sa
iyo. Amen po ba? Kagaya ng ating panauhin sa hapong ito, no? Kaya siya ay makakapagpatotoo, kaya siya ay kasama natin, at kaya siya may ipapahayag yan dahil ang Diyos ay may ginawa sa kanyang buhay dahil sa kanyang pagsunod, dahil sa kanyang paglilingkod sa ating Diyos. Kaya ito na, yan, tawagin natin ang ating kasama, ang ating panauhin sa hapong ito. Yan, mula pa sa Santa Cruz, Laguna. Mga taga Laguna, mag-ingay. Mga taga Laguna, represent, ano? Dahil mula sa Santa Cruz, Laguna, ang ating guest sa hapong ito. Tawagin na po natin si Pastor Maxi Urma. Yan, ang senior pastor ng Schillinger Church of Christ. Isang mapagpalang hapon po sa inyo, Pastor Maxi. Good afternoon po, Pastor Lay, at sa lahat po ng ating mga kasama sa ating daily life sharing. And I'm so happy to ministry. And maraming salamat kay Pastor Dong, kanilang mag-asawa na naging inspiration talaga sa buhay ng maraming mga tao. Amen. Yeah. Good afternoon, everyone. Wow! Praise God. At syempre, welcome po kayo sa Daily Life Sharing. Ayan. So, Pastor Maxi, matanong ko nga ay, paano po kayo na-connect sa Daily Life Sharing? Si Pastor Dong, laging bumibisita yan sa Laguna. Doon sa LJN, kay Bishop Hermie Malabana. So doon namin siya nami-meet, lalo na kapag kami mga special occasion dito sa Laguna. Nai-invite siya na magsalita, mag-share dito sa amin. Tapos so happen si Pastor Walter ay taga Santa Cruz. And he attended also one of our fellowship ng mga pastors sa Santa Cruz. And ayun, nakapag-share sa mga pastor at doon nakakonect si Pastor Maxi kay Pastor Walter. Dahil yung pala ang kanyang native town, ng Santa Cruz, Laguna. Yes, opo. Oo. Ayun. Ayan, masayang hapon sa inyo, Pastor Walter. Nakita ko na siya dyan kanina at siya'y nagtag ng kanyang mga friends. Ayan, so talaga naman anong tawag nito, ang gawain ng Panginoon ay patuloy na umaalingaw-ngaw saan mang dako at talagang hindi natin akalain na yung mga dati ay nakakasama lang, nakakausap lang, pero ngayon andito sa daily life sharing, magkikwento ng kanilang patotoo. Kaya sa hapong ito, it's your turn, Pastor Maxi. Ikaw naman ang magkikwento ng iyong patotoo. Ayan. So, sige po, pwede po ba kayong magpakilala muna? Sino po si Pastor Maxi? Yeah, una sa lahat, hindi ako sanay na nagpapakilala talaga. Yung nang mahaba. I mean, sometimes sa sobrang dami ng kinukwento natin sa buhay natin, para bang minsan nahihiya na ako, dapat na makilala talaga si Lord, no? Amen. Pero anong ginawa ni Lord sa buhay natin? Ako po, si Pastor Maxi Urma, taga Liliw, Laguna. Ang Liliw, Laguna po, tinatawag natin footwear capital of Laguna. Yes, opo, totoo. Diyan ginagawa yung mga tsinela. So, paano ako nakakilala sa Panginoon? Medyo talagang mahabang istorya because bata pa lamang ako ay talagang nilalapit ko na yung sarili ko sa Panginoon. Ilang taon po kayo nung kayo'y makakilala sa Panginoon? I was so young.
about 14 siguro, Bata nakakilala na pa. kami noon. Amen. Wow. Oo, Kabataan. opo. In fact, ako po ay naging Knight of the Altar nung ako'y bata pa. Ang pangarap sa akin talaga ng mga magulang ko, ng mga ng isang tiyahin ko na na umuwi sa Ilford ay maging priest, no? Pero hindi ko alam kung Oh. hindi ko alam na ako Mm. pala ay tatawagin maging pastor. And it's a long story, but marunong talaga si Lord dahil Amen. mahirap ang buhay namin nung araw. Mm. Talagang kailangan magtrabaho para makapag-aral. Marami kami magkakapatid, no? In fact, 10 kami magkakapatid. 10? Ah, Wow! Very tawag doon, fruitful. mahirap lang kami sa Lili nung araw. Mm. And yun nga, ang gusto ko talaga makapag-aral. Makapag-aral. Although hindi namin kaya, talagang sinikap ko na makatapos talaga sa tulong ng Panginoon. Wow! Yan, Yun praise na the yung, Lord for that. yun na yung part ng journey na tinawag na ako ni Lord. Mm. Yun nga, tinanggap ko ng Panginoon sa buhay ko hanggang sa ako po ay nakagraduate ng high school. At nung Oh, teka nakagraduate, pastor, may tanong po ako yeah, sa inyo. So at 14, sino po ang nagpakilala sa inyo sa Panginoon at 14 years old? that is a very good question. Actually, nung araw kasi uso yung mga crusade eh. Although Yes, opo. meron pa rin ngayon, no? Eh, halos sa ano na ako, nakatira na ako sa kumbento nung araw. Oh. Minsan lang ako, minsan napauwi ako ng gabi at para bang nagulat na lang ako bakit doon sa tapat ng bahay namin, sa street, ay maraming mga tao. Yung pala, yun, may crusade pala doon, sabi nung mother. Sabi niya, may dyan, may nangangaral dyan. Sabi niya, maganda, makinig ka, sabi niya gano'n. Mhm. Kasi ako naman, curious naman ako kasi hindi ko alam ano yung tawag ng mga taga-Liliw nung araw, may nagkukulto dyan. Ang tawag ng mga kinagis na nating pananampalataya, may Opo, nagkukulto. oo. Ano po 'yun, parang sa kalsada, gano'n, parang street Yeah, evangelism, yeah, oh. yeah. Sa public Mm. evangelism, street Mm. evangelism. And then, 5 nights akong nakikinig. And nakakatuwa kasi yung pinakang evangelist ay naging interesado kasi nung araw kapag may mga crusade na ganyan, sasabihin nung preacher, if you have question to our message, pwede nyo isulat sa kapirasong papel pagkatapos i-forward niyo and then tomorrow night we will answer those questions. Oh, may Well, gano'n. 1980s Mm. yan. Hmm. Ang mga crusade nung araw, 1 month, ganyan. Ang So, tatagal ano? matagal nung araw, inabot ko yon. And then, grabe nun. Yun, katatanong ko, dahil kung ay talagang, isa sa naglilingkod na sa ating pinagiging mananampalataya, member of the Mm. Knights of the Altar, sa mga kababayan nating alam yung buhay ng mga sakristan ng araw, talagang makaka-relate sila mabuti. And yun na, doon na nag-start. Tatanong ko, ang nag-trigger sa akin doon, sabi ko, ang galing naman ng evangelist. Lahat ng tinatanong ko, nasasagot ko sa Bible. Mm. Mm. And then, sabi ko, ito ang Bible. Hanggang sa, yun na, sabi ko, yun pala ang Bible. Hanggang sa, kung bakit para bang accidentally, pag punta ko doon sa kumbento, merong small library doon sa kumbento. Merong isang white book doon. Akala ko ordinary book lang. Hindi ko naman alam yung Bible nung araw. Tapos pagbuklat ko, sabi ko parang ito yung binabasa ng evangelist. No? Mm. Hindi, yung Ebanghelyo ni Mateo, Marcos,
sabi ko, ito yun, ayun na, doon na nag-start na nagbabasa na ako ng Bible. Wow, na-awaken Oo. yung curiosity niyo po sa pero pastor, ang na ano, parang nakakaintriga kumbaga ay, nabanggit niyo kasing tumira po kayo sa kumbento. Nung time na yon na naka nakapakinig kayo ng crusade. Ano po yun, dahil dun kayo nag-aaral or dahil nga gusto ng magulang Hindi, ninyo maging pari kayo? hindi, yung kasi sa akin kong isa, meron siyang anak, nag-aaral sa seminaryo, and then, nakita niya na matigasig talaga ako as Knights of the Altar member, yung Mm, pakistan niya. mm. Ako, utos-utosan ako ng simbahan, ng pari ng araw. Ngayon, may mga time na doon na ako natutulog. O di kaya naman, umuwi ako ng bahay, pero madaling araw, babalik ako kasi may misa ng alas 5 ng madaling araw. So, ikaw ang tutugtog ng kampana, ikaw ang a-assist sa misa, something like that. And so happen na, yun nga, pag-uwi ko nga, pagbisita ko sa amin, pag lalo ko nga, may nagngangaral doon sa tapat ng bahay. At pati yung mga chairs Ayun. namin, yung mga upo namin, ginagamit, pinapahiram. Oo, oo. Oo, pinapahiram kasi gano'n naman dito sa probinsya. Opo, Papahiram I yung mga see. upuan, kung ano yung ano. Hanggang sa yun na, dumating na Mhm. nag-search na talaga ako nung time na yun. And then, I accepted the Lord and hindi lang ako, pati yung mga pinsan ko ng mga taklisan. In fact, nagalit ang Wow, wow. nagalit ang nanay ko talaga, yung mother ko. Opo. Teka lang Ah, pastor. ako. Opo, may tatanong lang ako sa inyo. Ayan, pero bago 'yan, hello daw po from Alan Chua Sarmiento. Sabi niya, "Minimisa mo yung Bible." Ayan. Ang tanong ko po sa inyo pastor, bago tayo dun sa dun sa time na talagang nakikilala kayo sa Panginoon, yung sa dami ninyong magkakapatid kasi nabanggit mo ay 10 kayo. Sa dami ninyong magkakapatid, bakit po ikaw ang napili ng iyong magulang o ng iyong nanay na talagang maging pare? Dahil po ba ikaw ang pinakamabait sa inyong magkakapatid? O ano po yung nakita ninyong quality? Ba't sinabing ikaw ang gusto niya maging pare? Hindi naman ako ang pinili ng mother ko. Pero it so happen na ako yung mahilig mag-aral o Hmm. yung mga kapatid ko pong lalaki, ano yun ali, may mas bata sa akin, may mas matanda. Meron silang mga gustong ibang gawin. Yung isang kapatid ko, Okey. mahilig siya sa farming, mahilig sa something like that. Okey. Mhm. Ako, bata pa ako, elementary, mahilig na po talaga ako mag-aral. And I don't like to, para bang yung pagdating ng araw na sa farm ako nagtatrabaho o yun ang Mhm. trabaho, ayoko Mhm. talaga. So, naengganyo rin akong magsakristan dahil una, meron akong mga kaibigan na classmates na ganun ang ginagawa, and then sinubukan ko nung una hanggang sa nagtuloy-tuloy. Pero ang mother ko ay siyempre gusto rin niya yon kasi parang hindi na ako mapasama ng situation. At Opo, nakikita niya na siyempre kapag sila nagpupunta sa church, nakikita na karangalan ng isang magulang na makikita niya yung kanyang anak ginagawa, naglilingkod, di ba? opo. Hmm. Oo, yun. Yeah. I see. Yes. So, talagang ano, pero ano po ba yun, parang may scholarship kayo dun sa nung time na yon, parang pinapaaral kayo ng simbahan, tama po ba? Or hindi naman? Wala naman, kaya lang meron tinatawag na meron kahit pa paano incentive na natatanggap kasi kapag Mhm. nagbuhat ka ng cereales, ibig sabihin nagbuhat ka kapag may prosesyon, yun may binibigay sa yung love gift. Panahon natin ngayon. Kapag kakasal, may Mhm. pahinaw. Pag may binyag, may pahinaw na tinatawag from the sa mga sponsors. May na. So yun, nagkakapera kahit pa paano. Pagka may patay, may offering, binibigyan kami nung pare na nag-appreciate ng funeral. Doon sa
minsan kasi hindi yun hindi mandatory yung offering eh. Pero pagka sinabi nung na magpa-collection kayo, ayun, nagkakaroon din kami ng kahit pa paano konting para bang incentive doon sa Mhm. pag-assist namin sa mga funeral, sa mga prosesyon, Mhm. I kapag see. may blessing ng bahay. Ayun, ayun naman voluntarily may Mhm. binibigay ng mga tao. Opo. So, yun ay talagang kumbaga nakakatulong din sa iyong pag-aaral nung mga panahon na yun? Sobra pong laking tulong. Ah. Sobrang laki ng tulong po. Kaya, S kaya nga sabi ko ano, kung ako'y naging pari siguro, ah, siguro baka nasa lilim pa rin ako hanggang ngayon. Pero Mhm. may calling sa akin si Lord talaga eh. Wala, Amen. magiging pastor ako. Amen 'no, iba talaga ang plano ng tao sa plano ng Diyos at mas maganda palagi ang plano ng Diyos. So, hindi po ba kayo parang nakaranas ng siyempre 'pag ano, yung mga anong tawag nila dun, yung dahil lagi ka sa simbahan, naglilingkod ka sa simbahan, so parang 'di ba banal-banalan parang banal na banal ka gano'n. So hindi naman kayo nakakatanggap ng mga ano, parang pangungutya na, "Ay naku, wag niyo yang ano, wag niyo isali sa mga barkada-barkada." Hindi nakaranas po din po ba kayo ng mga gano'n sa inyong kabataan? Hindi naman kasi gawa ng mga bata kami, masaya eh. Saka parang Mm. ah, proud ka kapagka napili kang member ng Knights of the Altar ng araw. I see. Kasi hanggang high school eh, karoon Mhm. lang ng pagbabago ng high school na ako eh. Pero nung elementary, as para sa I can remember, parang grade 3 pa lang yata ako, nag-ano na ako eh, hanggang second year high school eh. Mahaba. So, tapos Mhm. ang parang yun ang kwenta ko na medyo mahaba-haba rin akong talagang natutunan ko nga yung iba-ibang trabaho sa loob ng church. Yung pag ano ng kampana. Just imagine meron kaming yung bells doon sa tore ng simbahan. Siyam 'yon. Merong mga occasions na kailangan mong patunugin 'yon simultaneously. Wow! Oo, pag hindi ka marunong, hindi mo mapapatunog 'yun ng sabay-sabay. Hmm. Meron tinatawag na may repikal, yung repikal yun yung parang pinapaikot na ganyan eh. Mhm. Tapos pag yun ang tumutunog, alam namin kung anong gawain sa church. Kung ito ay halimbawa, kasi normally yun pinapatunog namin yun kapagka ang pinapasok ay bata na patay nung araw. Gano'n. Tapos alam din namin tunog pa lang nung malaking kampana sa gitna, pag tayo nang hinihila, ay may misa o kaya ay may patay na matanda o kaya Oh, may mga ano ah, pala yun ano, iba-ibang merong ano, merong symbol. 'Pag emergency, symbol. iba rin. Hmm, mhm. 'Pag merong sunog, kapagka merong Uh-huh. sakuna, iba rin yung pinapatunog. Pero ngayon hindi na lahat pinapatunog. Tingin ko parang siguro sa sobrang luma na nung ibang mga bells, Mhm. hindi na rin nila hindi na allowed na patunugin lahat. Kaya naririnig ko yung malaking ano na lang, malaking bell ang naririnig ko doon sa bayan namin. So, Mhm. yun. And so many, sabihin na natin, good experiences din. Ako ay bata pa na naglilingkod doon sa ating kinagisnang pananambahan. In fact, yung mga pali na siguro hindi naman masama i-mention to, Soralay, no? Mga patay na sila lahat. Si Father, yung kauna-unahan kong naasistihan na pare, si Father Cuenca. At pagkatapos, pumalit sa kanya ay si Father Antonio Castillo. Mabait na pare yun. Kung hindi ako nagkakamali, isa siya sa pioneer ng mga kursilyo ng araw Mhm. dito sa Laguna eh. And isa pa ay si Father Cuenca, na si Father Jacobe. No? Yung kanyang yung kanyang tiyuhin na pari doon, si Father Abad. Yan yung mga pari na unforgettable pagka dito sa Laguna nung araw. Mahuhusay na pari yan. So, pero siyempre iba-ibang ugali niyan, no? Lahat naman sila ay patay na sila lahat eh. Pero ang pinakamatagal ko na na-assistihan Mhm. diyan yung Father Antonio Castillo. Ah,
medyo matagal yon. Dumating yon na destino sa Lili yung araw. Hanggang sa umalis, ay inabot ko yon. In fact, Mhm. nung umalis yun, nalungkot ako eh. Gusto nga akong isama sa Pagsanghan Laguna kasi doon siya na-reassign. Matindi yun kasi gawa ng kaya pinaalis yun. Ito, boldly I can share it to the people in public. At alam yan ng mga manang sa lilinong araw, way back 1980, na pinitisyon si Father Antonio Castillo na isa sa paborito kong pare kasi napakabait eh. Lagi akong tinutulungan nun eh. Kaya lang, ang petition sa kanya, alam niyo kung ano, o kung may nakikinig na tagalilyo dito, makaka-relate sila eh. Kasi petition siya at ako pang inutusan para i-petition yung pari niyo yung mga leaders yung ba ng amanan para patalsikin yung pari na yun dahil kaya daw maraming namamatay sa liliw ng araw, bara-barangay, sunod-sunod, nagpapagpag ng papa. Alam mo yung papa? Yung papa ng pare. Parang school na ganyan. Ang pinapagpag daw, may maraming namamatay. Eh, pinagbintangan siya na gano'n. Kumalat sa bayan yon, pinapeperma nila. Siguro, sinabi na lang ng obispo, no, I forgot the name of the bishop during that time. Pero, pinalipat na lang siya. Nireassign siya doon sa Pagtanan. And I was so sad kasi nung umalis siya, napamahal na sa akin yung pari na yun. Ibay talaga siya. Wow. Matulungin. Matulungin din siya. And yun nga, doon na naglalaro yung question ko eh. Anong kinalaman ng pare kaya namamatay mga tao? Diba? Hanggang sa natuklasan ko nga sa Bible, di ba? Sabi ng Bible ay tinakda ng Diyos ang mamatay pagkatapos ay susuko. Hindi sabihin, kahit Yes. pagpag ng pare yung kanyang kapa, kung hindi ka pa mamamatay, ay hindi ka mamamatay talaga. Yes, And hawak that's ng what the Diyos ang Spirit will do. buhay. Yes, opo. Correct. Walang kinalaman yung pare. Mhm. Pero ayun, hanggang sa naalis siya, may pumalit na bago. At nung yung pumalit na bago, yun na yung time yun nakakilala na ako kay Lord. Ayan. Hanggang sa nakagraduate ako ng high school, pagka-graduate ko ng high school, diretso na ako sa Bible school. Grabe Kasi ano, so talagang yung buhay ninyo ay talagang, sa simula't simula pa ay inorchestrate na ng Panginoon, sa paglilingkod ano. Kumbaga yung ano niyo, yung pasimula ninyo ay talagang ang hinuhubog ay ang inyong character, 'no? Hinubog ang inyong character kung paano makapaglingkod, kung paano matutong maglingkod sa tao na siyang, nagbibigay sa inyo ng utos, inuutusan, sumusunod naman, 'di ba? At 'yun 'no, nahubog ang inyong character hanggang, dumating na yung perfect season ng Diyos sa inyo para siya ay magpakilala sa inyo. So at 14 ano, at 14 years old nakakilala na kayo sa Panginoon. So paano po yung time na 'yon na talagang naglilingkod kayo, pero eto na dumating ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon. Bakit po dumating yung time na nagalit sa inyo yung nanay ninyo? siyempre, alam niyo naman sa bansa natin, napaka-religious ng mga Pilipino, no? Na kapag lumipat ka ng iba yung relihiyon, para sa kanila parang isang malaking kasalanan. Because they are more on, religious parang belief na kapag naiba yung iyong pananampalataya, para sa kanila ay isang malaking kasalanan. Kaya medyo nagtampo yung nanay ko talaga Oh. during those times. At meron akong word na hindi ko malimutan eh. Sabi niya, di ka naman matutulungan ng kung gusto mo, doon ka na lang sa pastor. Anyway, ang mother ko naman, during the time, hindi ko naman masisi kasi reputation ng family. Kasi maliit lang yung bayan namin. And any incident na nangyari doon, tutok ka agad yun. Kakalag ka agad sa buong bayan. Kami magpipitan, lahat kami ay tumanggap kay Lord during that time. Oh, Puro wow! Sabay-sabay.
puro sakristan yun. Kaya Mm. it's a complete para bang medyo ating kinagis ng nanampalataya. Pero ang natatandaan ko para sa I remember yung sabi ko doon sa mother ko, kung ako ay makadiyos na nun, natawa nga ako kasi sabi ko doon sa mother ko sabi ko Nay, kung ako po ay makadiyos noon, makadiyos, sa tingin ko po kasi lalo akong mapapalapit sa Panginoon. Hindi ko malimutan yung sabi ng mother ko, meron bang makadiyos na sumasagot pa? So, kasi parang nagre-reason out ako, Opo, nakakatuwid oo, ako. oo. Hindi na lang ako nagsalita. Pero Kasi oo. ang question natin din paano ko na-overcome yung mga ganung situation. Kasi very, Yes. very clear yung pagtanggap ko na yung pangangaral kasi nung araw, ang natatandaan kong isa sa nag-convict talaga sa akin, Word of God and through the Holy Spirit. Yung hindi ka may liligtas ng sino mang tao, hindi ka may liligtas ng relihiyon, hindi ka may liligtas ng kundi si Jesus Christ. Amen. Siya yung ating tagapagligtas. Kasi Amen. wala namang relihiyon na napako sa krus, wala namang something like that. And then parang, nga no, and then pinanghawakan ko talaga yon. Lord, sabi mo, hindi ako may liligtas ng kahit sinong tao. Kung ito yung mo sa akin, it's okay. Pero later on, ang nakakatuwa niya, pinakita ko talaga sa mga magulang ko at sa na hindi mali yung aking tinanggap. At ang nakakatuwa, to cut the story short, marami sa kanila talaga ang tumanggap din kay Lord. Praise the Lord. Amen. At nasabi nila na natatandaan ko yung sabi ng aking isang tiyahin na very active araw sa kinagis natin. Sabi niya, hindi nagkamali ito si Maxi ng pinuntahan. That's the term. Hindi siya nagkamali ng pinuntahan. In fact, kapag nakakausap ko until today, until now, ay nire-respeto nila ang ating pananampalataya. Dahil alam nila na kung hindi ako nakakilala kay Lord, baka labas pumasok ako sa bilangguan, hindi kaya naman Mm. baka naging pusher na ako o drug addict na ako. Kasi, ang araw, yung mga kasama kong iba, talagang napariwara ang buhay kahit meron nga akong kasama isang sa Christian, talagang matindi rin yung pinagdaan. Sabi ko nga sa kanya, hindi po huli ang lahat. Pwede pang magkaroon talaga ng pagbabago basta tanggapin Amen. lang ang Amen. Panginoon sa buhay. Yes. Pastorally, napaka-colorful ng aking journey pagdating sa pagkatawag sa akin ng Panginoon. And then, nag-aaral na ako ng seminary sa Manila Bible Seminary, Mabalite. Pero Pastor, bakit po yung after high school, parang sure na sure kayo na talagang magba-Bible school kayo? I mean, yun talaga yung pangarap ninyo? Or yun talaga yung gusto ninyong gawin sa buhay ninyo? Nung ako'y high school, one of my dreams ay maging parang seaman. Mm. Kasi mga pinsan ko, lahat yan seaman. Mm. Tawag, nagtatrabaho sa barko. Pero nung ako ay high school, nung nakakilala ako kay Lord, ang ginawa nung pinakang assigned pastor during those time, pinadala ka agad ako sa mga Bible training, sa mga Mm. seminars, youth seminar, pinapadala kami sa Baguio. Pinapa-attend niya ako sa mga ganon, leadership training ng mga doon ako na sabi ko, maganda pala na talagang lumalago ka. And then, ako naman, medyo, yung confidence na develop na sa akin, bata pa ako, meron na akong nakikita ng parang leadership ability. Kasi nung high school ako, leader na ako ng Boy Scout, sa C80 nung araw. Talagang lagi ako nagiging leader during those. Pagdating sa church, ganun din.
kahit mahirap ang buhay, in fact, nung ako ay high school, para ako kasi hindi na nga ako pupunta sa simbahan, di ba? Pero doon sa church, nung ako naandun na sa church, inampun din ako nung pastor. And then sabi niya, Oh. ang magiging trabaho mo dito, janitor ka. So ako yun, janitor ng pastoral house, ng church building, tapos may school sila, may school doon. Ako din ang janitor doon sa school. Nililinis yun. And then sinusuweldohan ako, if I'm not mistaken, 24 pesos per month, a month. Tapos ang tuition fee ko ay 24.50. Hindi ko malimitan yun eh. Kulang pa ng 50 centavos para lang ako pang tuition fee. Pero, talagang nakatapos ako sa tulong ng Panginoon. Nakagraduate naman ako. And then, that's the time na talagang sabi ko kailangan ko mag-aral. And nung nag-decide na ako mag-aaral sa Bible School, seminary, hindi ko naman alam na ako talaga yan kasi ang sabi sa akin nung pastor na napa-assign nagpastor siya sa Manila, pag makagraduate ka ng high school, hanapin mo itong address na ito para makakaroon ka. Tutulungan ka makapag-aral sa Manila. Hanggang sa nagpunta na ako ng Manila, gusto niya mag-aral ako secularly. Pinag-enroll na ako na samahan kita doon sa para makapag-aral. Pero hindi nangyari yun eh. Nangyari, nag-decide ako na kasi meron mga seminarians na parang nag-i-intern doon sa church. Janitor din ang trabaho ko doon sa church of nila. And then, hanggang sa sabi nila, bakit hindi ka mag-aaral sa seminary? Doon kami nag-aaral. So, yung mga seminarians na nakikita akong kasama doon sa church, sila yung nag-engganyo sa akin para mag-aral ng seminary, ng Bible. Hanggang sa nag-aral na nga ako ng Bible. Wow. Sa Bible School, ang trabaho ko doon ay working student din, janitor din. Grabe, talagang sanay na kayo sa loob ng simbahan. Ayan. Nagkaroon po ba ng time na parang kagaya ni Samuel ay narinig ninyo ang tinig ng Panginoon? Tinatawag kayo sa alam mo ba, Pastor, kami din, dahil ako din na isang full-time, naranasan ko din tumira sa loob ng simbahan. Yan. At natutulog kami sa stage. Sa stage ng simbahan. Ang tawag namin ay banal na trono. Kasi pag Sunday ay stage, pero pagka dahil doon ang aming tulugan, ayan, napakapayapa. Oo nga. Totoo yun. Actually, nung ako po ay nasa seminary, kaya nung sinabi, working student, and then nag-aaral ka 4 years, and natatandaan ko kasi nung sinasabi ko doon sa aking sponsoring pastor na gusto ko mag-aaral ng Bible School, ang word na ginamit niya, tinawag ko pero hindi daw ako pinili. Parang, hindi ko ano bang ibig sabihin nung tinawag ako pero hindi ako pinili. Ang ibig niya sabihin, tinawag ako believer of follower of Jesus Christ, no? Pero parang hindi raw ako pinili na maglingkod, no? Or a particular ministry, something like magpapastor. Yung pala is just a test, no? And nakakatuwa naman kasi sabi ko, mag-aaral ako kahit ayaw niya. Mag-working student ako. Nakita niya na talagang gusto ko mag-aral. Pagdating ko doon sa seminary, gate pa lang, yung mga nag-ano sa akin, nag-encourage, binibiro ko, ayan na yung tinawag pero hindi pinili. Kasi dala ko na yung bag ko, mag-enroll na ako eh. So, graduating na sila, ako pa lang freshman. Pag-enroll pa lang. Ayun, it's really hard. And not knowing na nung ako ay second year na, yung aking senior
pastor, nilapit pala ako sa home church ko sa Liliw na sila yung magbayad ng aking tuition fee. If I'm Wow. not mistaken, from second year hanggang fourth year, Mhm. in-scholar ako ng aking home church. Kaya Praise noon, the Lord. talagang nakapagtapos ako nakapag-aral. Amen. Tapos, student pastor ako sa Holy Spirit dyan sa Quezon City, Mhm. Pioneering Church. I've been there for more than almost 2 years if I'm not mistaken. Pagkatapos, estudyante pa rin ako, naka-assign ako sa Olongapo City at saka sa Bataan, Dinalupihan, Bataan. Kaya familiar sa Layo. akin yung mga provinces na yan. Kaya lang, Mhm. ito happened noong 1991, mga kapatid, yung pumutok yung pinatubo. Yun, pagputok ng pinatubo, yung aming yung church building doon, naguho, bumagsak talaga. Walang natira, Mhm. wala kami nakuha kahit isang yero. Kasi sobrang natabunan ng buhangin. Eh, nagtatanong ako at God, Lord, ano ba talaga yung plano niyo sa akin? Ah, mag-graduate ko lang, tapos Mhm. bigla naman nangyari ganito. Ilang years po kayo sa Bible school, Pastor? Only 4 years po. Tapos anong bachelor po ba? Parang Bachelor of Yeah, Theology? Bachelor of Theology, and then a Mhm. major ko sa Church Administration. And Oh. yeah, and Mhm. yun nga po, nung nakagraduate ako, so happen na wala nang pastor doon sa aking home church sa Liliw, Laguna. Mhm. And pinatawag ako ng aking senior pastor na kailangan daw ng pastor. That was July 1, 1992. Kasabay ko So, umupo si President Ramos, kaya hindi ko malimutan. oh. Ah, Pag-upo niya presidente, sabay ko din na nalipat ako sa Liliw. Bumalik ako sa aking home church, sa hometown ko grabe pala. naman talaga yung mga timing ni Lord sa'yo, Pastor, ano? Talagang di ka na pinakawalan ni Lord. Wala Oo, ng time para walang kawalan. gumawa ng iba pa or mag-isip ng iba pa. Pero talagang si Lord ang iyong Jehovah Jireh. From one, 'di ba, from one place to another and from one provision to another, talagang binitbit ka ng Panginoon. Di ka ng problema sa finances mo, 'no, Pastor? Talagang laging mayroong nag-i-sponsor. Ginagamit ang Struggle din. Panginoon. Mhm. Ayoko naman sabihin hindi ako nagkaroon ng problem sa Sige finances. po. In fact, Hmm. ang reality niyan, talagang yun din. Struggle ka din, lalo na kung bago ka palang pastor. Nung ako youth pastor, I can still remember Um, kasi lang parang pumupunta lang ako sa Bataan, sa Bongga po, Friday afternoon hanggang Sunday, ibabalik na ako ng seminary or ng Bible school para Lunes na naman, then going back to Olonga po ng Friday. Natatandaan ko noon, ang love na tinatanggap. Hindi ako nagkakamali, 250 pesos kasama pa Oh. ang pamasahe mo. Ang Uh-huh. bus no, from Olonga po to Balintawak, parang 100 plus eh. Allowance mo pa yung natitira. So halos wala talaga, walang struggle din. So happen, talagang siguro dahil sa working student naman ako. Kasi nung araw, nag-aaral sa seminary, meron silang tinatawag na diner's card. Pag wala kang nagawa na trabaho for a week, hindi ka i-issuehan ng diner's. Yun yung pinaka mo parang pinapakita mo sa kitchen staff na ikaw ay kakain. Kapag wala ka Hmm. nun, hindi ka kasama doon sa so kailangan mag-produce kami ng diner's card na talagang provision lahat ni Lord eh. Minsan, mangungutang ka ng pamasahe, going to your destino, ah, pagkatapos, babayaran mo lang kapag ka nakabalik ka na. Struggle din.
Pero sabi ko nga, that is your calling, kailangan mong pagtiisan eh. Kaya nga sometimes, yung mga yung mga manggagawa natin ngayon, yung mga pastors ngayon, compare nung araw, sorry to say, no? Pero ang laki ng difference eh. Tanungin din natin yung mga pastors 20 to 30 years ago. Ang laki ng pagkakaiba ngayon sa doon. So, talagang nung nagsisimula kami, talagang sobrang hirap. Kaya nakaka-relate ako sa buhay ni Pastor Dong. Because, many years ago, I experienced na nangangaral dyan sa Duterte, sa Plaza Miranda. Kaya kasama na ako dyan yung araw eh. So, and even in different parts of Manila. Kaya sanay din ako sa pioneering work sa church planting eh. Ayun. And then going back to my story, kung ba't ako napabalik ng Laguna, yun nga, yung tanong ko kay Lord, Lord, ano ba talaga ang plano niyo sa akin? And very clear yung leading sa akin ni Lord, na babalik ka doon para dalhin mo kay Lord ang lahat ng mga kamag-anak mo. Pangaralan, siyaran sila ng Word of God. So very clear yun. Kasi sabi ko, kung nakakapangaral ako doon sa Holy Spirit Quezon City, kung nakakapangaral ako in public, house to house, street evangelism sa Olongapo, Dinalupian, but kaya ko din gawin yun sa aking home church, sa aking hometown. Yes. So, bumalik. One of the reasons ay para ma-sharean ko ng Word of God yung aking mga kamag-anak. And that was the time na yung nanay ko tumanggap kay Lord, mga kapatid ko, mga pinsan, nakakatuwa. Talagang napakabuti ni Lord na doon sila nakakilala sa Panginoon. And then, sabi ko, gusto kong tumanaw ng utang na loob sa aking home church na nag-aral sa akin when I was in Bible school. Tinulungan nila ako sa pag-aaral. And lastly, tatlo yan eh. Gusto ko pang ma-upgrade. Gusto ko pang mag-aral pa ulit. And then, yun nga. Sabi ko, nung araw, ang hirap pagka-pastor ka, pagka yun lang ang yun lang ang alam mo. So, nag-aral din po ako ng education. So, yeah, nag-aral ako ng education. Meron din po akong master sa education. Wow. And, ang ko lang, hindi ko nagamit. Kasi talagang calling ko talaga ay sa church talaga, sa church ministry. And then, I've been in Liliw. Until now, nandun pa rin ako once a month. Ako pa rin yung nag-preach sa Liliw. But, meron akong tinulungan church na awan dito na nga po sa Santa Cruz, Laguna. But every last Sunday of the month, umuwi ako sa home church. Ako pa rin po yung sa mga pastor na nagsasalita doon. Kasi meron silang parang rulings na gano'n. Na kapag ikaw it's an old church kasi. It was established 1904. Wow, tagal na. And it's a big church. Wala pang ibang mga evangelical church doon or born-again church. Nandun na yun. Kaya mas nauna pa sa mga kaibigan nating English ni Cristo 1940. It's an old church. When you go to Liliw, makikita nyo po doon yung church, Liliw Church. Na isa sa katibayan na talagang magtibay na church. And now, very influential yung church. Kaya lang yun nga, long time ago. Pero ngayon, may bagong policy dito sa Bagong Bayan, Killinger Church of Christ sa Santa Cruz. And I helping this church for more than 10 years now. And at the same time, meron pa akong ibang ministry aside from that. Meron akong hinahandle na Christian Camp of the Philippines located in Laguna. Sa 2.5 hectare na develop natin. And then ito po ay isang Christian campsite. At marami mga churches and iba-ibang mga kapatid natin na ginagamit. And nagtayo din kami ng Bible school doon mismo sa Christian camp para ma-maximize yung facility. Doon pala gagamitin yung aking education background. Yung education. So pala. So we have
we have our own Bible school located in Pagsanan. But it's an online curriculum and still going on. Yung Bible. O yun po, Amen. napakaganda ng ginawa ng Panginoon, to God be the glory, Amen and dahil amen. talagang may calling eh. Pag may calling ka, you never stop whatever happens. That's true, Pastor. Yung, matanong ko lang po sa inyo, nung time na sinasabi niyo nagso-struggle kayo, nung time na, hindi naman talaga always ay okay kasi yun naman talagang realidad ng buhay, talagang laging may kakaharaping, challenges. So, nung time na yun, nakaka-graduate niyo sa Bible school, may pamilya na po ba kayo? Or ikaw pa lang Wala din? pa. Kumbaga bitbit mo lang yung sarili mo? Oo, sarili ko lang. No? Mhm. Nung bumalik ako sa Liliw, doon ako nagkaroon ng family. Ah, from Olongapo and Dilalupian, Bataan, binata pa ako nung time na yun. Okey. In fact, ako yung isa sa pinakabatang pastor during this time. Mm. Yeah. Tapos, doon na ako nagkaroon ng family. Dito na sa Laguna. So, Pagbalik ko yeah. I see. So, ano yun, Pastor? Talagang hiningi mo sa Panginoon na, Lord, bigyan mo naman ako ng kapartner sa buhay at kapartner sa ministry. O talagang sinabi sa'yo ng Panginoon, eto na yung babaeng para sa'yo. Oo. Actually, meron tayong school. Prep, elementary, and high school. Doon sa church sa Liliw. Okay. And medyo growing yung talagang yung school, growing. In fact, yung din ang nag-trigger sa akin para mag-aral ng education because I was teaching, ang tawag nila, Christian living. Yung subject, tinuturo. And I was questioned by the principal. Nagtuturo na natin. Wala ka naman background sa education. And then, hanggang sa, yun nga po, bali, ang sabi ng mga leaders sa church, ito mag-aral ka ng education. So, kumuha ko ng 18 units siya ng education. Yun na nga po, bali, natapos ko yun, and I think yung let, I think examination during awa ng Diyos. Ano naman po. Then, hanggang sa, ako na yung ginawang administrator ng, then I was questioned again. Hindi ka pa pwedeng maging administrator kung wala ka namang masteral unit. Oh. Hindi sabi sa akin ng mga elders sa church, sabi ng mga leaders, pwede mag-aral ka ng so, nag-challenge na naman ako. Nag-aral na naman ako. Ayun. Tapos hanggang sa balik ko na, administrator ako ng church. Parang yun ang calling sa akin ng ano. And then, yun nga, one of the teachers na yun yung naging partner, naging iniano sa akin ng Panginoon na para kasi mga leaders sabi nga sa akin ng mga leaders ko sa church, tanda ako when I was young. Sorry to say, although patay na naman yung mga nagsabi nito, sabi sa akin, bakla ka ba? Kasi wala talaga akong parang yung sasabihin mo na para bang paramdam na ikaw ay merong nagugustuhan. Wala, talagang focus ako sa ministry. Kaya lang, dumating yung time na, yun nga, para bang, tatanda ako na ganito. Hanggang sa yun, one of the teachers na na-introduce sa akin, yun po yung naging wife doon sa school. I see. Hindi pa lang dumating agad, kumbaga, yung taong para sa iyo talaga. Yan, oo. So, ibig sabihin, hindi kayo ligawin. Baliktad. At hindi rin kayo mahilig. Kumbaga, hindi rin, talagang pala ligaw, ganyan. Puro ligaw tingin. Ganun ba yun, Pastor? Hindi, honestly speaking, hindi po talaga ako yung parang, Oo. ano ba tawag ko, yung mag-approach, no. Talagang,
ano bang tawag doon? Parang na-inlove talaga ako sa ministry. Ah, natutuwa ako, masaya ako na nasa ministry. Nung time na yun, ng mga panahon. Kaya sabi ko, minsan nawala, hindi ko na naisip yung pansarili ba. Wow! So talagang Oo. naka-focus talaga kayo dun sa ministry, sa panawagan ng Panginoon kasi nga naman, um, yung kagalakan ng puso ninyo ay sapat na, kontento na, satisfied na kaya hindi na kailangan hanapin pa sa iba. Pero dahil mayroong, mission ang Panginoon ano, kaya meron siya talagang ibinigay sa inyo na katuwang. So ilan po ang niregalong supling ng Panginoon sa Bali, inyo? opo, meron po kaming yung anak, ah, yung isa ay, lahat sila graduate na eh. And they are all working now. Ano, and yung pong wife ko is a retired public school teacher also. And yung pong aking panganay na anak ay nagtrabaho sa commission on audit, no? And yung pong pangalawa naman po ay work from home with a with their own parang company, no? Doon siya nag-work. Minsan nasa bahay, minsan naman nasa Manila. At yun naman pong aking Hmm, youngest son, dalawang babae, yung dito ko ay lalaki. Trabaho naman po sa LGU, yung Santa Cruz. wow. Kaya, opo. So, yun po yung blessing din ni Lord na yung mga anak ko ay nakapagtapos lahat ng pag-aaral. Na yun Hmm, naman yung pangarap ng lahat ng mga magulang na makapagtapos ng mga anak sa pag-aaral. And at the same time, syempre, dapat hindi nawala sa pagdilig sa ministry. Sa loob ng church, dapat labas ng church, meron dapat silang ginagawang ministry. So, mhm. kaya, so ano, no, minsan tinitingnan po ako ngayon. Nasabi ko nga po sa lahat ng mga pastor, huwag yung tingnan si Pastor Maxi kung ano siya ngayon. Para ba si Pastor Dong? Tingnan nyo, minsan tinitingnan natin si Pastor Dong. Pastor Dong, nagpunta sa Australia, nagpunta sa Korea, nagpunta tayo sa Africa, nagpunta sa India. Tinitingnan natin kung ano siya ngayon. Wag, ako personally, huwag natin tingnan si Pastor Dong kung ano siya ngayon. Tingnan natin kung ano ang pinagdaanan niya. Ganon din sa akin personally. Ito, opinion ko lang naman po yan. Huwag niyo pong tingnan kung ano ako ngayon. Tingnan niyo, ano ba yung pinagdaanan ni Pastor Rocky Japan? Bago akong maging ganito, meron akong mga Oh, pinagdaanan. yes, opo. At hindi madali yung mga Totoo. pinagdaanan. Hmm. Meron kasi mga tao na sabi nga nagmamadali. Hindi binibigay lahat ni Lord yan eh. Kailangan mo dumaan din sa process. Walang shortcut kay Lord talaga. Amen. Napaka napaka reality yun eh. Hindi mo pwedeng madaliin ang lahat ng bagay. Lalo na pagdating sa paglilingkod, sa success natin sa ministry, lahat yan dadaan sa process. At Lahat ay may proseso. no, Amen. Hmm. sabi nga ni, parang kay Pastor Dong ko rin narinig ko, sabi, parang wala kang kwento, wala kang kwenta. And at the Yes, same time, tama. yung blessing, ang sabi niya, I quote, no? Sabi niya, na hindi ko malimutan eh, ang secret of blessing ay yung obedience kay Lord, nothing more, nothing less. Sa kanya ko Yes, that's narinig yun. right. Sabi ko, Amen. tama yung wisdom ng Pastor. If you want blessing, kailangan matuto ka sumunod kay Lord. And si Lord talaga ang tunay na source ng lahat ng blessing sa buhay mo. Kaya, Amen. yun. Now, sa akin, personally, ang isa sa nakita, huwag natin tingnan yung, kasi may inggit ka eh. Pagka nakita mo ako ngayon, nakita natin si parang yung iba lalabas bilang tao, may inggit ka. Kasi, tingnan natin ano ba mga pinagdaanan nitong mga tao na to. Saan sila nanggaling? Ano ang pinaghirapan nila? Paano sila, saka, ano nila nalampasan yung mga struggles in life, in ministry. Yung journey sobrang haba. Ano? That's So, true, opo. Talagang may opo. price
there's a price to pay na kung gusto natin, no, kung gusto natin talaga matungtungan yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, kailangan dadaan doon sa proseso. At doon sa proseso, doon tayo inihahanda ng Panginoon para doon sa future na inihanda niya para sa atin, para pag dumating tayo doon sa future, ready ang ating puso, ready ang ating isipan na tanggapin yung inihanda. Kasi nga, 'di ba, sabi, eyes have not seen, ears have not heard, mind cannot know yung inihanda ng Diyos. So, kung hindi tayo ihahanda ng Panginoon sa pamamagitan ng mga processes, hindi talaga tayo magiging worthy para tanggapin, ano, para lakaran yung inihanda ng Diyos para sa atin, gaya po nung nangyari sa inyo. So, 'di ba parang buong buhay ninyo talagang naglilingkod na kayo sa Panginoon. Dumating po ba yung time na parang nanghina or nanghina, nawalan ng apoy, kumbaga, na parang buong buhay ko naman na naglilingkod na ako. Dumating din po ba kayo sa point na gano'n na parang gusto mo din tumigil, gusto mo din mag-give up? At bakit po or kailan dumating yung mga panahon na yun sa buhay ninyo? Yeah, hindi ako personally, hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi ko dinaanan yung mga ganun. No? Dumaan talaga, but not to the point na para bang I will give up my faith. No. Siguro, ito sa point na sometimes you were persecuted by many people, struggles, leadership, etc. Pero hindi pumasok sa isip ko yung mag-quit sa ministry. I don't know, no? Kung bakit. Hindi talaga, siguro magda-divert ng ministry but not to quit in the ministry. Yun yung kasi ako naniniwala ako na laging may promotion si Lord. Amen. May promotion si Lord. Once na meron siyang bagong pinagagawa sa'yo, meron siyang pagdadalang mas maganda sa'yo. At yun, dapat maging malinaw sa atin yung nabibisar natin kung ano yung bagong pinagagawa sa atin ng Panginoon. And then, siguro, nung every pastora, bali, sa aking observation, personal observation, every 5 years in my ministry, laging merong struggle. Every 5 years, as I observe. Wow. Talaga Every po ba 5 years, nabilang niyo siyang gano'n, na parang dumadating siya every laging parang merong transition lagi. Sabi ko, ano ba yun? Coincident ba yun? Pero as I observe, laging may ganun eh. Since I started my, yung parang bang may calling talaga, kung natuto ko sumunod kayo sa Panginoon, na-observe ko, itong latter part na sabi ko, ba't gano'n, no? Parang every 5 years, merong bagong pinapagawa si Lord sa'yo. May struggle, tapos meron, may transition, tapos meron na naman bago. Kahit hindi ka naman umaalis sa church, meron din nangyayari. So sabi ko, kailangan talaga natin ng wisdom kay Lord. Or else, kaya yung ibang mga pastor nag-give up eh. Kasi they are not, talagang may calling naman sila. Kaya lang, hindi nila ma-accept yung kung paano haharapin yung reality. Meron talagang meron din mga bagong paggagawa talaga sa si Lord. And sometimes, kailangan natin maintindihan yun. Makita yung bagay na yun. Kasi marami akong nakita na hindi kinaya talaga eh. They gave up. Nag-quit talaga sa ministry. At nag-quit. Kaya yung iba, nagtataka na ako. Sa ibang bansa nga, nagko-quit pa ng suicide. Nagko-commit ng suicide. They committed suicide. And then my question is, bakit ganun? Thing like that. And sabi ko, minsan kasi hindi natin nabibigyan kung ano yung may bagong plano si Lord, merong bagong pinapagawa si Lord. And as I observed in my ministry for a long, long time,
Kasi kung 1991, sometimes hindi ko na binibilang. Nag-start ako ng July 1992, I graduate 1991. And up to now, I never stopped. No? Hindi rin ako sorry to say, no, I'm not against do sa mga nagwo-work, o kaya naman ay nagninegosyo, o di kaya naman aside from pastoring, sa ministry, meron pa silang ibang, hindi po ako against doon. In fact, natutuwa po ako sa mga ganun. Pero ako, wala po kasi ako matandaan na sorry po, na ako'y nagtrabaho sa labas. Wow. Talagang hindi po talaga ako Sinustain naka-experience. po kayo talaga ni Lord. Hindi ko na-experience na ako magtrabaho outside the ministry or outside the church. Ayun po talaga. Kaya sabi ko, kahit anong nangyari sa akin, naisip ko, sabi ko, hindi ako talaga nag-give up. Kaya nga yung title, maganda yung title eh. Called to serve. Called to Serve serve God God forever. forever talaga eh. So, Amen. may forever kasi tingin ko yung paglilingkod natin sa Panginoon wala ka pa. Habang buhay, no? Habang binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Pero Pastor, aside from that na or dumating sa panghihina or hindi umabot sa point na give up. Dumating din po ba sa point na parang kailangan niyong mamili? Kailangan niyong mamili kung sino ang sa isang season ng buhay ninyo. Kailangan ninyong mamili ang pamilya o ang simbahan o ang paglilingkod sa Panginoon. May mga ganun din po bang pagkakataon na dumating sa inyo? Sorry, no? Pero ang family kasi, hindi mo, hindi mo pwedeng ihiwalay sa ministry yan. Para sa akin, family ay part of the ministry. Siguro yung sinasabi nating choice or choices, yung kagaya ko, to tell you frankly, ang dami kong mga opportunities na hindi ko pinili. Like for example, yun nga yung question ko sometimes Lord, ba't nandito pa rin ako sa Pilipinas? Kung kasi I've been in America and one of my friends in America invited me to become a pastor in America. Until now, nakakapunta naman ako ng States. Been also in Europe for the glory of God. One of my friends also invited me to do my ministry doon sa Italy. And then I've been in Korea anytime. In fact, 5 years ago, there were times na 3 times a year pinupunta ako ng Korea. Almost every year. And marami pa. But my question is still the same. Lord, marami kung opportunity sa ibang bansa. Because those are options, right? Those are options eh. Kung hayahay ng buhay, etc. Ang pag-uusapan, talagang pinili ko na sana yun. But my question is, bakit nandito pa rin ako hanggang ngayon? Yeah. And doing the ministry, siguro dahil meron akong passionate heart sa isa rin siguro yung pagmamahal sa bayan natin. Sabi ko, kung lahat kasi ang dami ko mga kakilalang pastor, mga kaibigan, halos lahat nasa abroad na eh. Doon na nag-ministry. I cannot count eh, no? Sa dami na nakakilala ko, lahat doon na halos. Sabi niya, ikaw overqualified ka nga para pumunta ka doon, Canada, etc. Pero, Lord, nandito pa rin ako yung mga kaibigan ko, nagpuntahan na lahat doon. Siguro, ang isa dyan, one of the reasons talaga yun. Sabi ko, baka talaga ako tinawag ni Lord. Sa dalawa ay, yun nga, because kung lahat kami pupunta doon, sino na mga ngaral dito? Although maglalagay naman si Lord. Sino na di sana, wala na. Baka hindi nyo na ako nai-interview ngayon.
Kaya parang ang naging ano ko na lang, ang naging parang prayer ko na lang, di naman kailangan ako mag-stay doon eh. Para doon ako mag-pastor, doon ako ang naging ano ko na lang, Lord, ako naman ay nakakapunta rin. Anytime na gusto kong pumunta, makapunta naman ako. Tama na sa akin yung pasyal doon, then balik ulit sa Pilipinas dahil ito yung ministry ko presently. Yun Yes. po. Kaya kung option ng pag-uusapan, ang option, lumadating sa akin yung option, yung para bang namimili ka, nagda-doubt ka, nako-confuse ka. Yun lang, yung time na yun. Kasi mga barkada ko mga nagpuntahan na nga dun eh. Halos ako na lang yung mga kasabayan kong iba eh, halos sabi ko, bakit parang I have the opportunity that hindi ko pa ginagrab yung opportunity. And until now, may mga ganyan. Pero Mm. sabi ko nga sa kanila, kung hindi leading ni Lord, Yes, eh, amen. kung hindi leading ni Lord, hindi ako pupunta. That's true, Kasi pagka yes. hindi leading ni Lord, ayoko. Sabi ko Mm. gano'n. Dito na lang ako sa Pilipinas. And in fact, dito sa Santa Cruz, alam ni Pastoran yan, Walter, yung Mm. ginagawa ng mga pastors. Yung ating ministerial dyan, Speak for Jesus Movement. Ako po yung chairman doon for the Glory of God. And our vision is we are catalyst, catalyst of change, catalyst of transforming the community. Ang gusto namin talaga magkaroon ng pagbabago. Kung hindi man 100%, magkaroon ng pagbabago ang bayan in terms of moral and spiritual uh, kondisyon ng bayan dito sa Santa Cruz. So, Amen. nakapokus kami doon. And then, natutuwa ako because mga kasama kong pastor doon, nasa 52 na. Yes, it's small town, but we are working together. Yes, To, praise God. uh, to finish the mission, Mhm. yun ang gusto Amen. namin. At Amen. nakakatuwa po kasi part of the ministry, hindi lang kami nagpapastor sa loob o sa apat na sulok ng kaming mga simbahan. Ang pastor ay naiano namin sa isip namin, bawat isang pastor ay merong community na hinahawakan. Kaya ang bawat pastor sa Santa Cruz, may kanya-kanyang hawak na barangay po yan. Siya po ang pastor ng barangay. Kaya kapag may problema yung isang barangay, hindi si Pastor Maxi ang tatawagin yung naka-assign na pastor doon. Wow, Eh, pinagpala. meron mga Mm. barangay, apat ang simbahan, apat ang pastor. So, Mhm. hati-hati sila doon. Kung 5 o 4 yung sitio, tig-isa silang sitio. Ano? Mhm. Wow. So, something like that. Very clear yung vision yung gusto namin mangyari sa bayan ng Mm. Santa. And I know, ayaw na ayaw yun ng kaaway, ayaw na mangyari. Maganda sa amin, very close kami sa municipal government. We are non-partisan. Hindi namin sinasabi na kami ay pula, hindi namin sinasabing dilaw, puti, berde, or ano. Basta kami ay partners ng ating municipal government. Kung ano yung may tutulong namin pagdating sa pagtuturo, salita ng Panginoon, pananalangin, at saka sa pagpapayo, counseling, doon lang umiikot po yung trabaho namin doon. So, Mm. I'm so happy with our ministerial doon sa fellowship doon sa Santa Cruz dahil sobrang laki po ng trabaho pinapagawa sa amin ni Lord doon. Amen, Nakita niya, amen. nakita po niya Pastora Grace, nakita ni Pastor Walter na grabe pala dito sa bayan natin. Kaya tuwan-tuwa ako nung nakita ko siya. So, Mm. sabi ko, Pastor Walter, ganito na yung ating trabaho dito sa Santa Cruz. So, Praise the Lord. Pinagpala uh, ang Santa Cruz. we want to model it to other municipalities, towns and cities. Although yung ibang mga cities and towns sa Laguna, they are doing the same. Pero kami, sabi ko nga, focus kami sa Santa Cruz. Hindi naman namin kaya ang Laguna. So, Mm. Santa Cruz kami ang naka-assign doon. Yung mga naka-assign sa ibang bayan, sila ang bahala doon. Mm. Pwede di namin pinapakialaman yung ibang bayan. Dito muna kami
And it so happen na meron tinatawag na elders of the province. Uh, Isa ako sa tinawag ng Panginoon para maging sa elders of the province with Bishop Hermie Malabanan. So tumutulong Amen. tayo sa kapakanan ng probinsya. Wow. Ganun po ang takbo sa Laguna. Kaya Mm. for the glory of God, nagmamalaki ko po yun. Amen. Nakakatuwa kung paano magkaisa. Just imagine, we have different practices, we have different denominations, we have different history, we have so many differences eh. Pero pagdating sa mission, sa layunin na dalhin kay Lord ang bayan, ng mga kababayan, ay nagkakaisa kami eh. Yun po yung isa sa nakikita kong beauty ng trabaho namin sa bayan. Amen. Yun po. Praise God. Kasi talaga naman pinagpala ang bayan na si Yahweh ang Panginoon. Kaya kahit po kayo ay wala sa ibang lugar, wala sa ibang bansa, pero nandito naman kayo at nagagawa ninyong pinapagawa ng Panginoon, kayo pa din talaga ang panalo. Dahil sino man na nakakasunod sa pinapagawa ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, yan ang pinakamasayang tao sa buong daigdig. Ayan. So, Pastor, ayan, Schillinger Church of Christ. Bakit po nagkaroon kayo ng ang tawag nito, passion na magtayo din ng isa pang simbahan aside from dun sa inyong home church? Sa home church ko kasi, yung pong naging wife ko ay taga-San. Noong time na yon, nag-uuwian ako from Santa Cruz to Liliw to Santa Cruz, Malitan. And so happened, I was invited to this church, yung Schillinger, Bagong Bayan Church. As their, parang, hindi ako nagkakamali, anniversary speaker. And then, nung in-invite ako doon, medyo nalungkot ako. Sabi ko, itong church na ito, parang kailangan ng tulong. And it so happened, yung isang leader doon ay taga-Liliw doon sa aking home church. Kaya nga ako na-invite kasi kilala nila ako. Ngayon, nagkasakit po yung pastor doon. And then I was requested na baka pwedeng tulungan sila. Unang-una dahil sa doon na nga ako nakatira sa Santa Cruz. So, sabi ko, give me some time to pray. Hindi naman ako ng panahon para manalangin. Hanggang sa nag-decide na ako, nagpaalam ako doon sa church. Natutulungan ko itong Bagong Bayan, Schillinger Church of Christ, Barangay Bagong Bayan. Nung unang invite parang 16 na lang yung members nung umatid ako. Sabi ko, parang kailangan nila. And then I prayed to God, Lord, ano ba talaga yung So I volunteered myself to help this church. Hanggang sa nagkasakit yung nila, hanggang sa namatay. Nung namatay yung pastor, lalo na akong nag-challenge. Sabi ko, pagka hindi ko tinulungan, baka tutuluyan na mawala yung church. Ayun, hanggang sa, yun na nga po, tinulungan ko, and then ako nag-stay, and then we try to reorganize the church, organization of the church, many things, many more. Awa ng Diyos, sobrang, for the glory of God, sobrang laki ng church sa ngayon. And yun nga, mas na-augment pa yung lumawak pa yung ministry ng Bagong Bayan Church, yung Schillinger Church of Christ, dahil nga po doon sa ministerial. And presently, under our group, ay meron na po kami establish na lima na po yung church. Because that's our vision. Yung po sinasabi ko doon sa mga kasamahan kong pastor, from different group denomination. Sabi ko, tayuan natin ng maraming churches ng Santa Cruz. Kung marami ang believers dyan, automatic magiging bago yung bayan ng church.
kakaroon ng pagbabago. Kasi yun ang vision namin transformation. And we cannot do it alone. Church plan kayo. Kaya yung iba, nagkaroon na ng vision, meron na mga churches sila na natayo sa iba-ibang barangay. Saturation pa rin ng mga mananampalataya. Ano yan, matter of influencing people yan. So ngayon, naka-engage kami sa government, naka-engage kami sa school, naka-engage kami sa, tawag namin dito sa Laguna yung 7 mountains of culture. Yan yung family, religion, government, business, education, yung arts and entertainment, ano. So, yung pito na yun, doon lang kami umiikot sa ngayon. Influence doon sa 7 mountains. Kaya, very clear sa amin kung ano yung trabaho. Because we cannot do it alone. Sometimes, yung mga churches, kami lang, mali dapat magkaisa talaga because you cannot do it alone. Kung hindi tayo magtutulong-tulong, paano natin mawiwin yung mga tao, di ba? Yes. Kay Lord. So, ganun po yung ginagawa namin ngayon dito sa Santa Cruz. Kaya, itong Schillinger Church of Christ, I've been helping this church, and also, not only this church, marami pa mga churches na tinutulungan po ako. In fact, I'm not receiving any amount of money to those churches. Talagang purely service, paglilingkod sa Panginoon. Apo. For the glory of God, kahit pa paano, pinoprovide naman ni Lord yung aming pangangailangan sa ministry. Hindi nga sinasabi ko, sometimes, maraming mga pastor na ako, ganyan. No. Huwag nyo tingnan kung ano, tingnan nyo kung ano yung pinagdaan. Saan ako ganun. Kasi, pagka tinignan nyo ako, kung maliman yung word, may inggit talaga kayo. May inggit kayo. Sabihin nyo, gusto magaya. No. Don't say that. Kasi, naniniwala po ako na basta maging tapat ka lang sa Panginoon. Ever struggle, hardship, trials, different circumstances na dumadating sa buhay natin. Tuloy-tuloy lang, di ba? Kaya nga they're called to serve forever. Diba? May kasabihan nga, we serve in order to live and we live in order to serve. Naglilingkod tayo para mabuhay tayo para maglingkod. Kaya nga po yung one of my favorite yung kay David. Just imagine si David, he was quoted sa Acts chapter 13 verse 36. Sa ibang translation nakalagay, David served God. Served the Lord according to God's purpose in his own generation. Amen. And then he died. Si David daw ay naglingkod sa Panginoon ayon sa kalooban ng Diyos ng kanyang kapanahunan, saka siya namatay. Sa ibang version, parang gano'n. Nakita ko doon yung paglilingkod natin sa Panginoon, patay talaga. Walang susuko dapat kahit ano ang mangyari. Kaya bang tayo nandito sa lupa, bang tayo nandito pa, nabubuhay pa tayo. Tingin pa natin yung paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ayon sa kaparaanan ng Diyos. Yes. Amen. Last question po, Pastor. So, mula nung nakakilala kayo sa Panginoon, nung kabataan ninyo, ano yung, kumbaga, gaano katindi yung encounter ninyo sa Diyos para maniwala talaga kayo ng gusto sa Kanya na from that day on, hindi na kayo lumingon pa. Hindi na kayo lumingon pa sa inyong nakaraan, kundi talagang minahal nyo na ng lubos-lubusan ang Panginoon. Yeah, opo. Nung po ako high school, talagang sobrang mayroong dumating sa ayaw kong i-mention kasi yung pangalan mayroong time sa aking Lord, kung ako ay nagpapasimula pa lang sa Biblia.
merong isang pastor na para bang, hindi ko naman sinabing ang ginamit ng kaaway. Isang batang Kristiyan na halos hindi na nga umuwi sa bahay nila dahil ayaw na ng kanilang mga magulang na para bang na-inlove na sa ministry. And then, kasi parang nung ako sa Kristiyan, di ba, na halos nakatira na ako sa simbahan. Nung ako'y naging believer, nakakilala kay Lord, tumira din ako sa simbahan. Kaya lang, yung pastor na napaka-sign doon that time, ay mag-aasawa na. So, para bang pinapauwi na ako. Umuwi ka na ako mag-aasawa. Hindi ka na prepare, parang hindi ka na pwedeng tumira dito. So, sabi ko, bet ganun. Alam naman na wala akong pupuntahan. Sobrang struggle ko talaga. Ano na, those are my questions. Hanggang sa, yung pala yung parang pinarana sa akin, parang kailangan. Hindi na ako nagpupunta sa church. Napabarkada na ako, parang ganyan. Hanggang sa madaling salita, parang nawawala na ulit ako sa tamang direction. Yun yung part na medyo matinding yung dumaan. Pero yung faith ko nandun pa rin eh. Hindi nawawala. Kaya lang, bilang batang, no, batang mananampalataya, para bang you are looking for someone na makakaintindi sa'yo, then parang wala ka ng faith. Then hanggang sa yun naman mga barkada ko noon, sila naman ang pumupog sa akin. Hindi ka namin pumabayaan. Ganito. Sunod naman ako kahit sa kalokohan. Sunod ako. Ano, kaya lang, hindi ako pinahintulutan ni Lord na tuloy doon. In fact, yun nga, maraming pagkakataon na yung mga barkada ko nung ako ay high school, tumutulong pambayad ng tuition. Ano yun? Sila na yung kailangan ko, pinag-provide nila. May mga ganun. May mga ganun sa buhay. And then, nagkaroon lang ako ng personal realization. Ibang tawag doon? Yung turnaround that to go back in the ministry. Yun na nga, nakagraduate na ako ng high school. Kita ko na, Lord, hindi mo naman ako pinabayaan in the past. Sobrang napalayo na ako. Yun pala, meron nang ginagamit si Lord para ako ay, ano bang tawag doon? Para ako ay revive. Hinahanap talaga ako nila eh. Hinahanap nila. Tatlong babae na mga worker ng church. Matatandang dalaga na yung mga naghahanap sa akin ng mga worker. Hanggang sa natagpuan nila ulit ako. At nung natagpuan nila ako, yun, dire-diretso na ulit yun. Nagpagamit na ulit ako sa Panginoon. So, yun yung sabi ko, ayoko nang balikan yung mahirap pala yung mapalayo ka talaga sa gawain ni Lord. Nagpe-pray pa rin naman ako. Kaya hindi ako nag-t-shirt. Parang, hindi ko masabing tisod eh. Parang na-turn off ka lang. Parang gano'n. Na-turn off. Kasi yung faith ko na, doon pa rin. Alam ko. Alam ko pa rin yung tama. Alam ko pa rin na. Kaya lang, yung tatalo ka. Tatalo ka pa rin. Hindi ka hiniwalayan ni Lord eh. Gumamit pa rin si Lord ng tamang tao eh. Na mag-encourage tayo to go back. Tuwa naman ako kasi sabi ko, karoon ako ng realization na kapag wala ka kay Lord, mapapahama ka talaga. Kaya kahit anong struggle mo sa buhay, kahit anong mga akit ng kaaway, tuloy-tuloy lang sa Panginoon. Yun ang lesson learned sa akin. Amen. So, bilang panghuli pastor, ano po yung maipapayo or masasabi ninyo sa mga kabataan na nakakilala sa Panginoon ng maaga? 'Di ba? Lagi sinasabi ng mga may edad na, naku, mapalad ka, maaga ka nakakilala sa Panginoon. Pero hindi siya masyado pa nagagrasp ng mga kabataan na mapalad talaga sila. So, ano po yung mapapayo ninyo sa mga kabataan na nakakilala sa Panginoon ng maaga? Paano nila talagang masustain ang kanilang love para sa Panginoon? Yeah, that's a good question. Actually, talagang dapat mabantayan yung mga kabataan. Kasi I observe, marami tayong mga kabataan sa church
active nung sila ay elementary, active nung sila ay high school, active sa ministry, sa church, nung sila ay college. Pero nung sila ay nagtatrabaho na, nalimutan na, hindi na nagpupunta sa church. Tapos nung nag-asawa, marami na hindi na rin kasing active nung sila ay bataan. So, ang encouragement ko sa bataan, kung gaano ka kainit kung ikaw ay kabataan pa, ngayong kabataan, huwag nating hayaan na yung apoy ay arabang mawala. Lagi tayong maghanap ng fire mula kay Lord. Or else, kapag ka nawala yung apoy na yun, tuluyan mamamatay. Talagang may hirapan kang sindihan dito. So, lagi nating hanapin yung karoon tayo ng passionate heart pagdating sa ministry at yung malalim na yung intimate na relationship with Lord ay ating panghawakan. Malalimin natin mabuti ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi kapag ka si Lord ang naging malalim na Panginoon, whatever happened to you, kahit nga kamatayan, hindi mo give up ang Panginoon. Yun yung nangyari kasi kay Paul. So, something like that. Complete turnover. Mahala ka na, Lord. Yun ang gusto ko marinig eh. Kaya nga si Paul ang aking one of the great examples na lagi ko sinasabi. Kasi si Paul yung nagsabi, for me to live is Christ and to die is gain. Okay, mabubuhay ako sa Panginoon. Kung mamatay ako. Yun ang gusto ko marinig sa mga kabataan natin. Mga kabataan natin, they are willing to die for. Eh, sometimes kasi mga kabataan, sometimes, so hindi naman lahat, kapag masaya, kapag medyo maginawa lang, andyan. Pero kapag yung nandun na sa hirap, ay ayaw na ano. So that's the problem. Pero kapag malalim ka kay Lord, whatever happens, you won't give up. Yun ang naiintindihan ko. Tapos, ang isa sa nag-ano dyan, enjoy natin yung ministry. Marami pang pagagawa si Lord. I-express natin, display natin, whatever gift na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin lahat yan for the glory of God. Hanggang sa maging worker ka na, manggagawa ka na ng Panginoon. Kasi kapag nandun ka na sa level na yun, ay makikita natin na wala nang shortage sa mga pastor, sa mga workers. Kasi lahat na manggagawa, wala nang ordinary member. So yun yung sinasabi kong malalim na paglilingkod. Amen, amen. Siyempre po, ano yung inyong mensahe na maiiwan sa mga naglilingkod sa Panginoon na talagang magpatuloy sa paglilingkod? Ayan, kung paano po kayo nakapaglingkod sa Panginoon. So, ang masasabi ko lang ay mga lingkod na naglilingkod na ngayon, Lord, pastors, workers, youth leaders, or leaders, you are not exempted trial. We are not exempted. Lahat tayo pwedeng dumaan doon. So, kailangan nating maging matibay talaga, matatag. No? Lagi tayong kumapit kay Lord dahil kapag nakalimutan natin si Lord, lapitan at siyang panghawakan na wala tayong magagawa. Hindi natin kakayanin. Sabi nga ng isang kaibigan ko, pastor, sino pang masasandalan natin? Minsan, ang government, hindi mo masandalan. Ang school, hindi na rin kasi marami na. Ang family, sometimes, maraming broken family. And isang kaibigan, kahit church, minsan, hindi mo na masandalan. Marami mga churches, yung mga leaders, hindi good example. Kaya si Lord, kay Lord tayo sasandal. Kaya kung ano mang mangyari, at saka yung mga church, dapat laging nag-uusap-usap. Pastors, leaders, walang magkakaintindihan kundi tayo. Yeah. Hindi ka maiintindihan basta ng
ordinary members. Ang unang makakaintindi sa iyo ay yung malalim din kay Lord na kagaya mo. Kagaya ng Lord. Sila yung unang-unang makakaunawa ng situation ng tunay na paglilingkod sa Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang kasi yun naman talaga yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Walang susuko. Hanggang dulo. Walang iwanan. Hindi naman tayo niwanan ni Lord. Yeah. Amen. Amen. Talagang magpatuloy sa paglilingkod habang may hininga ay gawin ang ipinanggagawa ng Panginoon dahil hindi siya magkukulang sa atin at hindi niya tayo ang tawag doon, hindi niya tayo shortchange, kumbaga. Mas marami siyang ibinigay kaysa sa ating ibinigay sa Kanya, no? Mas maraming ibinigay ang Diyos sa atin. So, Pastor Maxi, sa atin pong pagtatapos, maaari po bang hilingin sa inyo na ipanalangin natin ng lahat ng ating mga kasama, ipanalangin natin ang mga simbahan ng Panginoon na talagang makapaglingkod sa Diyos ng buong init at buong puso. Maraming tao ang makakilala sa Diyos. Yeah, ako po ba magpe-pray? Opo, Pastor. Sige, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lord, salamat po sa oras na ito na ibinigay mo po sa amin. Napakagandang pagkakataon para kami po ay patuloy na makapagbahagi ng iyong kabutihan sa amin pong live streaming today, this afternoon. Thank you, Lord, dahil ikaw lang ang mabuti. Kami ay hindi mabuti and tinuturo mo sa amin kung wala ka, wala po kami magagawa. Thank you, Lord, for this ministry ng daily life sharing, and it's all about life. It changed life. Ang buhay na tinawag mo for a specific purpose and great mission. And salamat po sa privilege na pinagkaloob mo sa amin, and we want to pray, O God, sa lahat ng mga manggagawa mo na tinawag sa paglilingkod. Bigyan mo sila, Panginoon, na tuloy na malalim na pagkakilala sa iyo, that they may be able, Lord, to do their ministry according to your purpose and will. Pagpalain mo po, Panginoon, ilang family, pagpalain mo po kung mayroon mga manggagawa na may mga pinagdadaanan right now. In the name of Jesus, we pray that you will give them wisdom, O God, na sila, Panginoon, ay patuloy na palakasin mo at malampasan nila, Panginoon, ano bang mga pagsusubok na dumarating sa kanilang buhay. Amen. Lord, alam po namin that you are always there for us. Wala po kaming magagawa talaga kung hindi mo kami sasamahan. Yes, Jesus. Lord, tulungan mo po ang manggagawa ng Panginoon to be happy in the ministry, to be happy, Lord, sa paglilingkod. At nawa, Panginoon, pakita mo na marami ka pang magagawa sa kanilang buhay to spread the good news of the kingdom. Yes, to spread, Lord, iyong pagliligtas sa buong mundo. Naniniwala kami, Panginoon, na kayo po ang patuloy na kikilos sa bawat isa sa amin na tinawag mo para sa paglilingkod. I-design mo para sa paglilingkod. Yes, Lord. Maraming salamat kay Pastor Dong at sa kanyang family, Amen. sa kanyang mga kasamang pastors, Yes, kay Lord. Pastor Walter, O God. Lord, itong mga tao na ito na ginamit mo, kahit hindi sila magsalita, O God, if we know them, ay tunay na nagiging pagpapala na sila sa buhay namin. Amen. Kaya patuloy mo pa silang dagdagan ng marami pang pagkakataon to share their life, to share, Lord, yung kanilang tinanggap na buhay, pagpapala, kaligtasan, pagmamahal mula sa iyo, O Amen. God. Yes, Lord. Kaya sa oras na ito, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. And this all I pray for Christ's name. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Maxi, at talagang kayo ay isang malaking encouragement sa lahat ng mga naglilingkod
na magpatuloy lang sa paglilingkod dahil ang Diyos ay dadalhin tayo mula diyan sa maliit na ating ginagawa, 'di ba? Pagiging janitor ang umpisa, pero ang ending ay pagiging pastor, pagiging administrador at maraming simbahan ang napapagpala dahil sa inyong buhay at hindi lang sa loob sa 4 na corner ng simbahan, pati ang komunidad, no? Komunidad, mga hindi pa nakilala sa Panginoon na aabot ng grasya ng Diyos na ibinigay sa inyo. At nawa po talaga ang lahat ay maging ganoon din na patuloy na maging pagpapala, pinagpala upang maging pagpapala. So patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon, Pastor Maxie, palawakin pa ang grasya na mayroon kayo upang mas marami pang tao ang maabot ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ninyo. God bless you po. Salamat ng marami sa inyong panahon, pagpapaunlak sa daily life sharing, share ng inyong testimony para sa marami marinig ng marami. So, thank you po sa inyong panahon. And syempre sa ating mga ka-daily life sharing, thank you din. Thank you. Ang babait ninyo. Mga ngaroling na kami dahil Pasko na. Ayan. At syempre, sa Lunes ay daily life sharing pa rin. Amen po ba? Kaya patuloy tayo. Bukas, babalik tayo sa ating mga kanya-kanyang simbahan. Papurihan ng Diyos, pasalamatan siya. Sama-sama tayong i-celebrate ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, kung saan tayo itinanim ng Diyos, sa ang simbahan tayo inilagay ng Panginoon. Amen po. So God bless you all. Have a blessed afternoon. Bye!